Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang salaysay na yayanig sa ating pananaw tungkol sa pamilya, sakripisyo, at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit? Sinasabi nila na ang puso ng isang ina ay isang hindi mauubos na balon ng pagpapatawad. Ngunit paano kung ang pusong iyon ay mabasag? Bago pa man matutunang humingi ng tawad ng mga anak na kanyang inaruga? Ito ang kwento ni Aling Dalisay sa aming pinakabagong serye, Ang Suman ng Pagmamahal, ang tunog ng pinong porselana na dahan-dahang inilalapag sa platito ay musika sa pandinig ni Marikit. Ito ang tunog ng karangyaan, ang tunog ng buhay na pinangarap niya at ngayon ay tinatamasa na niya. Ang mabangong amoy ng Earl Grey tea ay humahalo sa mamahaling pabango na nakasabit sa hangin ng kanyang malawak na sala. The new collection from Paris is just divine, Marikit, sabi ng isa sa kanyang mga amiga habang itinaas ang kanyang tasa na may kumpas ng isang reyna. You simply must get one. Ngumiti si Marikit, isang ngiting pinag-aralan niya sa salamin para magmukhang perpekto, hindi masyadong malapad, hindi rin naman tipid. Ito ang mundo niya, mga usapan tungkol sa mga designer bag, mga planong bakasyon sa Europa, at mga papuri sa kanyang impeccable taste. Bawat sulok ng bahay niya ay sumisigaw ng tagumpay. Bawat kasangkapan ay maingat na pinili upang ipamukha sa lahat na malayo na ang narating ng isang simpleng babaeng galing sa Baryo Luntiang Sapa. Sa kalagitnaan ng masayang tawanan, isang matinis na tunog ang pumunit sa perpektong sandali, ang kanyang telepono. Bahagya siyang napangiwi. Sino na namang istorbo ito? Isang hindi rehistradong numero mula sa probinsya. Balak sana niyang huwag itong pansinin, ngunit may kung anong pag-aalala ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. Isang pag-aalalang matagal na niyang ibinaon sa limot. "Excuse me for a moment, ladies," sabi niya, bago tumayo at lumayo ng kaunti. Sinagot niya ang tawag na may halong pagkainis sa kanyang boses. "Hello? Marikit?" "Hija, si Aling Feli ito, ang kapitbahay ninyo sa Luntiang Sapa." Ang boses sa kabilang linya ay nag-aapura, may bahid ng pagkasindak. Biglang kinabahan si Marikit. "Aling Feli, bakit po kayo napatawag? Ang nanay mo." "Si Dalisay. Nahulog siya sa hagdan kanina. Dinala namin dito sa klinika ng baryo. Mukhang nabali ang paa niya." "Hija!" Parang bombang sumabog sa pandinig ni Marikit ang mga salitang iyon. Ngunit ang unang emosyong naramdaman niya ay hindi pag-aalala. Ito ay pagkainis. Isang matinding pagkainis. Ang perpekto niyang hapon, sira na. Ang kanyang maingat na binuong mundo ay biglang binulabog ng isang problema mula sa nakaraang ayaw na niyang balikan. "Ano po? Sigurado po ba kayo?" Pilit niyang pinakalma ang sarili. "Okay lang ba siya? Anong sabi ng doktor?" "Kailangan siyang madala sa ospital sa syudad, Hija. Wala kaming sapat na gamit dito. Kailangan ninyo siyang puntahan dito agad." Napapikit si Marikit ng mariin. Ospital, gastos, abala, gulo, ang lahat ng salitang ayaw niyang marinig. "Sipo, salamat po sa pagtawag, Aling Feli. Kami na pong bahala." Pinatay niya ang tawag. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang ngiti sa kanyang mukha bago humarap muli sa kanyang mga bisita. Ngunit ang ngiti niya ay peke na. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang minuto ng pilit na pakikipag-usap, magalang niyang tinapos ang kanilang tea party. Nang makaalis ang mga bisita, ang sosyal na si Marikit ay naglaho. Ang natira ay isang babaeng gulong-gulo ang isip. Pabalik-balik siya sa kanyang sala. Ang takong ng kanyang sapatos ay tumataginting sa mamahaling sahig na gawa sa kahoy. Hindi niya ito kayang harapin mag-isa. Dinampot niya ang telepono at ginawa ang isang conference call sa kanyang dalawang kapatid, si Bayan
ang panganay na abala sa pagpapalago ng kanyang negosyo, at si Likas, ang bunsong sunod-sunuran sa asawa. Unang sumagot si Bayan, ang boses ay nagmamadali. Marikit, napatawag ka? I'm in the middle of a meeting. Si Nanay. Diretsong sabi ni Marikit. Nahulog. Bali ang paa. Kailangan nating umuwi. Isang buntong hininga ang narinig niya mula kay Bayan. Okay. How bad is it? Magkano ang kailangan? Magpapadala ako sa GCash. Umikot ang mga mata ni Marikit. Pera. Laging pera ang solusyon ni Bayan sa lahat. Hindi pera ang kailangan niya, kuya. Kailangan niya tayo. Maya-maya, pumasok sa linya ang mahinang boses ni Likas. Ate? Kuya? Anong nangyayari? Inulit ni Marikit ang balita. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Likas. Diyos ko po, kumusta na si Nanay? Anong gagawin natin? Iyon nga ang problema, sigaw ni Marikit. Hindi na mapigilan ang sarili. Sino ang pupunta sa kanya? May launching ako ng bagong product line next week, kuya. Hindi ako pwede. At ikaw naman, Likas, alam kong hindi ka papayagan ni Halina. Teka, kakausapin ko muna si Halina, sabi ni Likas, na tila kumpirmasyon sa hinala ni Marikit. Si? Wala, sabi ni Marikit. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. Hindi yan totoo, Marikit. Sagot ni Bayan, ang boses ay malamig at walang emosyon. Alam mong mas malaki ang ambag ko sa buwan ng sustento ni Nanay. I'm doing my part. Find a way to bring her here. Mag-aambag ako sa lahat ng gastos. Ang usapan ay umikot-ikot sa pera, sa abala, sa kung kaninong schedule ang mas importante. Walang nagsabi ng, kawawa naman si Nanay. Walang nagtanong kung gaano kasakit ang nararamdaman ng kanilang ina. Ang kanilang ina ay naging isang problemang kailangan solusyonan. Isang abalang kailangan ayusin. Sa huli, walang napagkasunduan. Walang nagboluntaryo. Ang tawag ay natapos sa matinding tensyon. Ibinagsak ni Marikit ang kanyang telepono sa malambot na sofa. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit at pagkabigo. Tumingin siya sa kanyang magandang refleksyon sa malaking salamin sa dingding. At sa isang iglap, nakita niya hindi ang isang matagumpay na babae, kundi ang isang anak na muling hinahabol ng responsibilidad na matagal na niyang tinalikuran. Buisit! Sigaw niya sa katahimikan ng kanyang marangyang bahay. Bakit ba laging ako ang kailangang mamroblema nito? Para kay Bayan, ang lahat ng bagay sa mundo ay isang transaksyon. Oras, pera, pagsisikap, lahat ay may katumbas na halaga. Kaya naman pinili niya ang isang hindi gaanong kilalang coffee shop para sa kanilang pagpupulong. Walang emosyon, walang personal na alaala, isang lugar na perpekto para sa isang business meeting. At para sa kanya, ang sitwasyon ng kanilang ina ay eksakto iyon. Isang problema sa lohistika na nangangailangan ng isang mabilis at epesyenteng solusyon. Nauna siyang dumating, eksakto sa oras, gaya ng dati. Inilabas niya ang kanyang planner at ang mamahaling Mont Blanc pen, handang balangkasin ang project Nanay. Tiningnan niya ang kanyang Rolex. 5 minuto nang huli si Marikit. 10 minuto nang huli si Likas. Ganon naman lagi. Unang pumasok si Marikit. Dala ang kanyang malaking designer bag na tila isang kalasag. Ang kanyang mukha ay lukot pa rin. Halatang napipilitan lang na dumalo. Sumunod si Likas, na parang aninong nakabuntot sa asawa nitong si Halina na iniwan niya sa kotse. Laging ganoon si Likas, kalahati ng kanyang pagkatao ay laging naiwan sa kung saan man naroroon ang asawa niya. Let's get this over with, bungad ni Bayan. Hindi na nag-abala pang magkumustahan. I have a board meeting in 2 hours. Inilatag niya ang kanyang planner sa mesa na nakabukas sa kalendaryo. Okay. Ito ang plano. For the next 3 months, habang nagpapagaling si Nanay, magkakaroon tayo ng rotation, 1 week each. Marikit, sa iyo magsisimula dahil ikaw ang pinakamalapit sa ospital
Next, Likas. Then, ako. We will repeat the cycle. Klaro? Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Parang isang CEO na nagbibigay ng direktiba sa kanyang mga empleyado. Si Marikit ang unang tumutol. Humalukip-kip siya. Kuya, hindi ganoon kadali yon. Ang bahay ko. Hindi ito ospital. May mga bisita akong dumarating. Paano kung amoy gamot o aceite de manzanilla ang buong bahay? Nakakahiya. Hindi makapaniwalang napatingin si Bayan sa kapatid. Nakakahiya? Marikit? Mas nakakahiya na ang ina nating nag-iisang nagpalaki sa atin ay walang mag-aalaga. Hindi naman sa ganoon, mabilis na depensa ni Marikit. Ang punto ko lang, hindi praktikal. Baka mas maigi kung kumuha na lang tayo ng private nurse. Mag-ambagan na lang tayo. At saan natin siya ilalagay? Sa isang nursing home? Malamig na tanong ni Bayan. Para tuluyan na nating maramdaman na wala tayong kwentang mga anak? Lumingon si Bayan kay Likas, na kanina patahimik na nakayuko at pinaglalaruan ang baso ng tubig. Likas, ikaw? Anong masasabi mo? Nag-angat ng tingin si Likas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Kuya, ate, alam niyo naman. Si Halina. Bumuntong hininga si Bayan. Heto na naman. Ang pangalang laging nagiging dahilan. Ang laging nagiging pader. Maselan kasi ang kalagayan niya ngayon. Patuloy ni Likas. Halos pabulong. Hindi siya pwedeng ma-stress. At, kailangan din naming mag-ipon. Alam niyo na, para sa future. Future? Halos isigaw ni Marikit. Paano ang present? Paano si nanay? Ang nanay na nagbenta ng suman sa ilalim ng init ng araw para lang mapag-aral ka. Para lang may maipambili ka ng sapatos mo noon. Yun ba ang sukli mo? Napaiwas ng tingin si Likas. Hindi niyo naiintindihan. Doon na napuno si Bayan. Ang kanyang pagiging kalmado at kalkulado ay biglang naglaho, napalitan ng namumuong galit. Ang inayos niyang schedule, ang epesyente niyang solusyon, ay binabalewala dahil sa mga makasariling dahilan. Sa isang malakas na kalabog, ibinagsak niya ang kanyang palad sa mesa. Ang mga tasa ng kape ay umalog, at ang ilang laman nito ay tumapon. Ang lahat ng tao sa paligid nila ay napalingon. Tama na, mariin niyang sabi. Ang boses ay mababa ngunit puno ng awtoridad. Wala nang pero-pero. Ako ang panganay, kaya ako ang masusunod. Marikit, sa iyo magsisimula sa Lunes. Likas, susunod ka. At ako ang pangatlo. Walang papalag. Naiintindihan niyo? Kinuha niya ang kanyang wallet, dumukot ng isang makapal na bungkos ng tig-1,000 piso at inilapag ito sa harap ni Marikit. Ang pera ay parang isang insulto na lumapag sa pagitan nilang tatlo. Ito, sabi ni Bayan, ang panga ay nanatiling matigas. Pambili mo ng anumang kailangan. Pambili mo ng air freshener para matakpan ang amoy gamot. Pambayad sa anumang abala. Basta, sa'yo magsisimula. Tumayo siya. Inayos ang kanyang mamahaling coat. Ang business meeting ay tapos na. Ngunit bago siya tuluyang makatalikod, dinampot ni Marikit ang pera. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Hindi sa pera, kundi sa kapatid. Akala mo laging nabibili ng pera ang lahat, sabi ni Marikit sa isang boses na halos isang bulong ngunit sapat na para marinig ni Bayan. Isang salitang tumusok sa puso niyang matagal nang naging bato. Hindi lumingon si Bayan. Nagpatuloy siya sa paglakad palabas ng coffee shop, iniwan ang kanyang 2 kapatid, at ang perang magiging simbolo ng kanilang pagkakawatak-watak. Habang papasok siya sa kanyang sasakyan, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanya. Pakiramdam ng isang taong nanalo sa isang negosasyon, ngunit alam sa kaibuturan niya na mas malaki ang kanyang natalo. Ang biyahe mula sa Baryo Luntiang Sapa patungo sa lungsod ng Hiraya ay tila isang paglalakbay patungo sa ibang mundo
para kay Aling Dalisay. Ang hangin na dati amoy ng basang lupa at mga bulaklak ay napalitan ng amoy ng usok at alikabok. Ang mga puno ay naging matataas na gusali. Ang simple niyang buhay ay biglang isinalpak sa isang lugar na banyaga at malamig. Nasa likod siya ng mamahaling sasakyan ni Marikit, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang binti na nakabalot sa puting semento ay bahagyang nakataas. Bawat lubak sa kalsada ay nagdudulot ng matulis na kirot, ngunit mas masakit pa ang kirot na nararamdaman niya sa kanyang puso. Nang pumasok sila sa gate ng subdivision kung saan nakatira si Marikit, napasinghap si Aling Dalisay. Ang mga bahay ay parang mga palasyo. Paghinto nila sa tapat ng bahay ng anak, halos hindi siya makapaniwala. Malaki ito, puti, at napapalibutan ng hardin na perpekto ang pagkakaayos. Ito pala ang bunga ng lahat ng paghihirap niya. Ito ang buhay na ibinigay niya sa kanyang mga anak. Dapat sana ay masaya siya, ngunit ang nararamdaman niya ay pag-iisa. Dahan-dahan lang po, ma, sabi ni Marikit habang tinutulungan siya ng driver na bumaba at umupo sa wheelchair na bagong bili. Ang boses ni Marikit ay formal, parang nakikipag-usap sa isang bisita, hindi sa sariling ina. Pagpasok nila sa loob, lalong nanliit si Aling Dalisay. Ang sahig ay sobrang kintab na nasasalamin ang kanyang sarili. Dito, ang kanyang pagkatao, isang simpleng magtitinda ng suman mula sa probinsya, ay tila isang dumi sa isang malinis na tela. Doon po ang kwarto ninyo, sabi ni Marikit. Itinuturo ang isang maliit na silid sa tabi ng kusina, ang dating silid para sa katulong. Pinalagyan ko na pong aircon para komportable kayo. Tumango lang si Aling Dalisay. Hinawakan niya ng mahigpit ang dalawang bagay na dala niya. Isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga damit at gamot, at isang bayong na puno ng suman. Ang suman na ginawa niya bago siya na aksidente. Habang itinutulak siya ni Marikit papasok sa silid, isang pamilyar na amoy ang kumalat sa hangin, ang amoy ng aceite de manzanilla na ipinahid niya sa kanyang mga kasukasuan. Biglang napatigil si Marikit at bahagyang kumunot ang noo. Ma, ano po yung amoy na yan? Ito ba? Sabi ni Aling Dalisay. Itinaas ang maliit na bote ng langis. Para sa mga rayuma ko, anak. Medyo nananakit kasi. Hindi umimik si Marikit. Kinuha niya ang isang bote ng room spray mula sa isang cabinet at nag-spray sa paligid na para bang sinusubukang puksain ang amoy ng katandaan. Ang amoy ng kahirapan. Nasaktan si Aling Dalisay sa ginawa ng anak. Ngunit pinili na lang niyang manahimik. Nang mailapag niya ang bayong sa tabi ng kama, lumabas mula rito ang matamis na amoy ng suman na niluto sa gata, ang amoy na bumuhay sa kanyang mga anak. Suman, anak, sabi niya. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Paborito ninyo ito noong mga bata pa kayo. Dala ko para sa inyo. Tiningnan ni Marikit ang bayong na may pandidiri. Ang dahon ng saging ay medyo naninilaw na. Ma, sabi nito sa isang pagod na boses. Salamat po, pero baka pwedeng ilagay na lang muna natin yan sa labas. Medyo matapang kasi ang amoy. Baka manikit sa mga kurtina. Ang munting ngiti sa labi ni Aling Dalisay ay naglaho. Ang suman na iyon ay hindi lang basta pagkain. Iyon ang alaala ng kanilang ama. Iyon ang recipe na ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Iyon ang simbolo ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. At ngayon, para sa kanyang anak, ito ay isa na lamang mabahong bagay na kailangang itago. Sige, anak, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Pumasok si Marikit sa silid, kinuha ang bayong, at inilabas ito sa dirty kitchen sa likod bahay. Tatawagin ko na lang po kayo para sa hapunan. At pagkatapos ay isinara niya ang pinto. Naiwan si Aling Dalisay sa malamig at tahimik na silid. Narinig niya ang mahinang tunog ng aircon. Isang tunog na hindi niya kailanman narinig sa kanyang simpleng bahay sa baryo. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay kulubot at magaspang dahil sa pagbabalat ng niyog at pagluluto.
Tiningnan niya ang kanyang paang may semento. Ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang binti ay walang-wala kumpara sa sakit na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang bawat oras ay mabagal na lumipas sa katahimikan. Hindi na niya natiis. Dahan-dahan, gamit ang kanyang mga braso, inilipat niya ang sarili mula sa kama pabalik sa wheelchair. Maingat. Narating niya ang madilim na kusina at itinuloy ang pagtulak hanggang sa marating ang dirty kitchen. Hindi niya napigilan ang mga luha na sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang piraso ng suman. Inamoy ito. Amoy ng pagmamahal. Amoy ng sakripisyo. Amoy ng isang nakaraang tila kinalimutan na ng sarili niyang mga anak. Tahimik siyang umiyak sa dilim. Yakap-yakap ang suman na sumisimbolo sa lahat ng ibinigay niya. Isang pagmamahal na ngayon ay tila isa na lamang basura sa paningin ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Matapos ang isang linggong pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo sa gintong hawla ni Marikit. Inilipat si Aling Dalisay sa bahay ng kanyang bunsong si Likas. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may munting pag-asa. Si Likas ang pinakamalambing sa kanyang mga anak, ang laging nakakapit sa kanyang saya noong bata pa. Umaasa siyang sa piling nito, mararamdaman niyang muli na siya ay isang ina at hindi isang pabigat. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad naglaho nang salubungin sila sa pinto ni Halina, ang asawa ni Likas. "Nako, Nay! Welcome po sa aming munting tahanan." Bati ni Halina. Ang ngiti ay matamis ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Pasensya na po kayo at hindi kalakihan ang bahay namin. Hindi po tulad ng mansyon ni Ate Marikit. May sundot ang bawat salita." Ngunit binaliwala ito ni Aling Dalisay. Ngumiti na lang siya. "Ayos lang, Hija. Salamat sa pagtanggap ninyo sa akin." Sa unang araw, habang naroon pa si Likas, si Halina ay ang perpektong manugang. Maalaga ito, masarap magluto, at laging nakangiti. Siya mismo ang nagsubo ng lugaw kay Aling Dalisay at pinunasan pa ang gilid ng labi nito na may paglalambing. Nakahinga ng maluwag si Likas. "Kita mo na, Nay, mahal na mahal ka ni Halina." Ngunit sa sandaling tumalikod si Likas para pumasok sa trabaho kinabukasan, ang anghel ay naging demonyo. Ang matamis na ngiti ni Halina ay napalitan ng pag-ismid. Ang masarap na lugaw ay naging malamig na kanin at isang pirasong tuyo. "Nay, ito na po muna ang almusal nyo, ha?" sabi ni Halina. Inilapag ang plato sa maliit na mesa sa harap ni Aling Dalisay nang walang kaingat-ingat. "Nagtitipid po kasi kami ngayon. Alam nyo na, ang mahal ng bilihin. Lalo na't dumagdag pa ang gastos sa gamot ninyo." Hindi na lang umimik si Aling Dalisay. Tiniis niya ang pagkain. Sa buong araw, ang tanging kasama niya ay ang mga masasakit na salita ni Halina na ipinaririnig sa kanya. Habang naglilinis ito, bumubulong ito ng malakas. "Hay, dagdag na naman sa labahin. Dagdag sa gawain." Kapag may kausap sa telepono, sinisigurado nitong maririnig niya. Isang hapon, habang nanonood ng telebisyon si Aling Dalisay sa sala, narinig niya ang boses ni Halina mula sa kusina. Kausap ang isang kaibigan sa telepono. "Oo, girl. Nandito ang biyenan ko. Nakakainis. Ang hirap kumilos. Ang sikip ng bahay. Tapos ang gastos pa. Hay nako, pabigat talaga itong matanda na to." Para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Yumuko na lang siya, pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Pagsapit ng gabi, pagdating ni Likas, si Halina ay muling nagbabalik sa pagiging maamo. Magiliw itong sasalubong sa asawa, maghahain ng masarap na hapunan at maglalambing. At sa harap ni Aling Dalisay, magsisimula na ang kanyang pag-arte. "Mahal," sasabihin ni Halina kay Likas habang hinihilot ang kanyang sentido. "Medyo nahihilo ako buong araw. Pagod na pagod ako sa pag-aasikaso kay nanay." Agad namang lalapitan ni Likas ang asawa, puno ng pag-aalala.
Gusto ko kasing siguraduhin na komportable si nanay. Sasabihin ni Halina, titingin kay Aling Dalisay na may pilit na ngiti. Kaya lang, napapansin ko, parang lalo akong nanghihina, baka sa stress. Baka makaapekto ito sa, alam mo na, sa pagbuo natin ng baby. Iyon ang unang beses na ipinarinig ni Halina ang tungkol sa pagbubuntis. Isang binhing lason na itinanim niya sa isip ni Likas. Napatingin si Likas sa ina, ang tingin niya ay may halong pagsusumamo at paninisi. Nay, sana po wag niyo masyadong pahirapan si Halina. Alam niyo naman pong masela ng katawan niya. Walang masabi si Aling Dalisay. Paano niya sasabihin na ang manugang niyang nagbabait-baitan ay isang ahas? Paano niya ipagtatanggol ang sarili kung ang sarili niyang anak ay mas naniniwala sa asawa nito? Bago sila matulog, muling pumasok si Halina sa silid ni Aling Dalisay. Hindi na ito nakangiti. Nay, bukas po. Huwag na kayong lalabas ng kwarto kung hindi kailangan, ha? Para hindi po kayo mapagod. At para na rin po makapagpahinga ako. Iyon ay hindi isang pakiusap. Iyon ay isang utos. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa madilim na kwarto, dinig na dinig ni Aling Dalisay ang mahihinang tawanan at harutan ng mag-asawa sa kabilang silid. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero, isang magnanakaw na nagnanakaw ng kapayapaan sa tahanan ng sarili niyang anak. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lang sa binti. Gumagapang na ito pataas. Unti-unting sinasakop ang kanyang buong pagkatao. Ilang sandali pa, narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto ng mag-asawa. Narinig niya ang boses ni Likas na puno ng pag-aalala. Mahal, anong nangyayari sa'yo? At narinig niya ang sagot ni Halina. Mahina, basag, at puno ng drama. Ang mga salitang magiging simula ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Mahal, pagod na ako. Umiiyak na sabi ni Halina. Paano na? Paano na ang baby natin? Para kay Halina, ang buhay ay isang malaking entablado at siya ang bida. Bawat salita, bawat kilos, bawat luha ay bahagi ng isang script na maingat niyang binuo sa kanyang isipan. Ang pagbubuntis niya ang magiging obra maestra. Isang umaga, habang naghahanda si Likas para sa trabaho, inabutan siya ni Halina sa banyo. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang hawak ang isang puting bagay. Mahal, sabi niya. Ang boses ay tila hindi makapaniwala. Tingnan mo, iniabot niya kay Likas ang isang pregnancy test kit. 2 matingkad na pulang linya. Napatitig si Likas dito. Hindi agad na proseso ang nakikita. Paulit-ulit na kumurap ang kanyang mga mata. 2 linya. Positibo. Magiging tatay na siya. Isang ngiting hindi mapantayan ang unti-unting gumuhit sa kanyang mukha. Binitawan niya ang hawak na tuwalya at niyakap ng mahigpit si Halina. Binuhat niya ito at inikot-ikot sa loob ng kanilang maliit na banyo. Buntis ka, mahal, buntis ka! Paulit-ulit niyang sinabi. Ang boses ay puno ng dalisay na kagalakan. Salamat, Lord! Niyakap siya pabalik ni Halina. Isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Ngunit habang nakayakap, isang tusong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nakita ni Likas. Ang pregnancy test kit na iyon ay binili niya online. Isang peking positibong resulta na ginagamit sa mga prank para kay Likas. Para kay Halina, iyon ang perpektong sandata. Sa sobrang tuwa, agad na tumakbo si Likas palabas ng banyo at dumiretso sa silid ng ina. Nay! Nay! Magiging lola na kayo! Nakita ni Aling Dalisay ang kislap sa mga mata ng kanyang bunso. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Sa isang iglap, nabura ang lahat ng sakit ng kalooban na idinulot ni Halina. Ang balitang iyon ay tila isang sinag ng araw sa madilim niyang mundo.
Talaga anak? Diyos ko, salamat, sabi niya. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng tunay na kaligayahan. Ngunit nang pumasok si Halina sa silid, kasunod ni Likas, ang ngiti ni Aling Dalisay ay bahagyang kumupas. Nakita niya ang tingin ni Halina, isang tinging malamig, kalkulado, at puno ng tagumpay. Mula ng araw na iyon, ang bahay ay nagkaroon ng bagong batas. Ang kalusugan at kapayapaan ni Halina. Bawat kilos at salita ay umiikot sa kanya at sasanggol sa kanyang sinapupunan at ginamit niya ito ng buong husay laban kay Aling Dalisay. Mahal, nahihilo na naman ako, sasabihin ni Halina kay Likas sa hapagkainan habang si Aling Dalisay ay kumakain. Baka sa amoy ng ulam, masyadong matapang para sa pang-amoy ko ngayon. Agad namang itatayo ni Likas si Halina. Halika mahal, doon ka na lang sa kwarto kumain. Ako na ang magdadala ng pagkain mo. Maiiwan si Aling Dalisay sa mesa, mag-isang nilulunok ang pagkaing biglang nawalan ng lasa. Gusto ko sanang alagaan si nanay, sasabihin ni Halina kay Likas isang gabi habang nakahiga sila. Pero sabi ng doktor, maselan daw ang pagbubuntis ko. Kailangan ko ng kapayapaan ng isip, mahal, iyong walang stress. Walang alalahanin. Bawat salita ay isang patalim na tumutusok sa relasyon ng mag-ina. Unti-unti, itinatanim ni Halina sa isip ni Likas na ang kanyang ina ay hindi isang lola na puno ng pagkasabik, kundi isang panganib sa kanilang pinakamamahal na pangarap. Nagsimula siyang mag-imbento ng mga kwento. Mahal, pinilit ako ni nanay na kumain ng suman kanina. Alam mo namang bawal sa akin ang masyadong malagkit, sasabihin niya. Kahit ang totoo ay si Aling Dalisay ang inalok niya at tumanggi ito. Mahal, ginising ako ni nanay kaninang madaling araw. May inuutos. Hindi ko na alam kung paano magpapahinga. Isusumbong niya. Kahit ang totoo ay nagising siya dahil sa malakas na tunog ng pinapanood niya sa cellphone. At si Likas, nabulag sa pag-ibig at sa pananabik na maging isang ama, ay naniwala sa lahat. Ang tingin niya sa kanyang ina ay unti-unting nagbago. Mula sa pagiging isang inang nangangailangan ng kalinga, naging isa na itong malaking abala. Isang hadlang. Isang hapon, habang wala si Likas, sinubukan ni Aling Dalisay na kausapin si Halina. Halina! Hija! Mahinahon niyang sabi. Alam kong nahihirapan ka na. Siguro mas mabuti kung tumawag na lang tayo ng ibang mag-aalaga sa akin o bumalik na lang ako sa probinsya. Napatingin sa kanya si Halina at sa unang pagkakataon, hindi na nito itinago ang tunay na kulay. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Babalik sa probinsya? Ngayon, panay? Ngayong kailangan kayo ng anak ninyo para pagbayaran lahat ng abalang idinulot ninyo? Sarkastiko nitong sabi. Huwag kayong mag-alala. Konting tiis na lang. Malapit nang matapos ang lahat ng ito. Ang banta sa kanyang mga salita ay nagdulot ng kilabot kay Aling Dalisay. Ano ang ibig niyang sabihin? Bago pa man siya makasagot, narinig nila ang ugong ng sasakyan ni Likas. Sa isang iglap, ang mukha ni Halina ay muling naging maamo. Sinalubong nito ang asawa sa pinto na may matamis na ngiti na para bang walang nangyari. Habang pinapanood ni Aling Dalisay ang dalawa na naglalambingan sa sala, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Ang biyayang inaakala niyang darating sa kanilang pamilya ay isa palang sumpa. Isang sumpa na nakabalat kayo bilang isang anghel. At sa mga mata ni Halina, habang pasulyap-sulyap ito sa kanya, nakita ni Aling Dalisay ang isang plano. Isang madilim na balak na malapit ng maganap. Tumingin si Halina sa kanya at habang nakayakap kay Likas, ngumiti ito isang ngiting demonyo. Oras na para paalisin ang sagabal na ito. Ang umagang iyon ay nagsimula tulad ng dati. Naghanda si Likas para sa trabaho. Hinalikan sa noo si Halina at pinagbilinan na huwag masyadong magpapagod at nagpaalam sa kanyang ina na halos hindi na niya tinitingnan sa mata. Sa sandaling umalis ang sasakyan ni Likas,
Ang atmosfera sa bahay ay naging mabigat at mapanganib. Alam ni Aling Dalisay na may mangyayaring masama. Si Halina ay kumikilos ng may kakaibang layunin. Hindi ito gaanong nagsasalita, ngunit ang bawat tingin na ipinupukol nito kay Aling Dalisay ay puno ng pagbabanta. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na bagay. Nagtimpla si Halina ng gatas, ngunit sinadya niyang gawin itong napakatamis. "Nay, eto po, gatas para lumakas ang buto ninyo," sabi niya, iniabot ang baso. Tinikman ito ni Aling Dalisay. "Naku, Hija, sobrang tamis yata. Baka tumaas ang asukal ko." Ito na ang hudyat na hinihintay ni Halina. Bigla, ang kanyang mukha ay nagpakita ng sobrang sakit ng kalooban. "Ganoon po ba, Nay? Nag-abala pa naman akong timplahin yan para sa inyo. Lahat na lang yata ng ginagawa ko. May reklamo kayo. Hindi nyo ba naiisip na nai-stress ako? Paano kung may mangyari sa apo ninyo dahil sa stress na dulot ninyo?" Nagsimula siyang humikbi. Isang peking hikbi na pinraktis niya ng paulit-ulit. Hindi naman sa ganoon, Hija. Sinubukang ipaliwanag ni Aling Dalisay, ngunit hindi na siya pinakinggan. "Lagi na lang, pagod na ako," sigaw ni Halina. Sinadya niyang maglakad papunta sa kusina, kung saan, kanina pa, ay tahimik niyang binasa ng tubig ang sahig, malapit sa lababo. Isang patibong na maingat niyang inihanda, habang nakatingin si Aling Dalisay na puno ng pag-aalala at takot. Tumalikod si Halina at nagkunwaring nadulas sa basang sahig. "Ah!" Isang malakas at nakakakilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Bumagsak si Halina sa sahig. Ang mga kamay ay agad na napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Ang sakit sa kanyang mukha ay kapani-paniwala. "Tulong! Ang tiyan ko!" Umuungol niyang sabi, habang ang mga luha ay tunay nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi mga luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa adrenaline ng kanyang masamang plano. Gulat na gulat si Aling Dalisay. Sinubukan niyang itulak ang kanyang wheelchair, ngunit sa sobrang taranta ay hindi niya maiusad ito ng maayos. Gamit ang natitirang lakas, sumigaw si Halina, Ang baby ko!" At pagkatapos ay nagkunwari siyang nawalan ng malay. Mabilis na kumalat ang balita. Ang mga kapitbahay na nakarinig ng sigaw ay tumawag ng ambulansya. Agad ding tinawagan si Likas. Pagdating ni Likas sa ospital, ang mundo niya ay gumuho. Sinalubong siya ng isang kaibigan ni Halina, isang babaeng binayaran para maging kasabwat sa dula. Ang babae ay umiiyak din. "Likas, I'm so sorry," sabi nito. "Nasaan si Halina? Ang baby namin? Anong sabi ng doktor?" Sunod-sunod na tanong ni Likas. Ang puso niya ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Lumabas si Halina mula sa emergency room. Nakaupo sa isang wheelchair, itinutulak ng isang nurse. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga mata ay namumugto. At ang buong anyo niya ay larawan ng isang taong nawalan ng lahat. Niyakap niya si Likas. Isang yakap na mahigpit, puno ng panginginig. Humagulgol siya sa dibdib nito. "Mahal, wala na. Wala na ang anghel natin." Parang kidlat na tumama kay Likas ang mga salitang iyon. Nanigas siya. Hindi siya makahinga. Anong ibig mong sabihin?" Humarap sa kanya si Halina. Ang mga mata ay puno ng galit at hinanakit na itinago sa likod ng mga luha. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng lason. "Nag-away kami, mahal. Si nanay, ayaw niya sa akin. Sinabi niyang pabigat ako. Na sana hindi na lang ako dumating sa buhay mo." Bawat salita ay isang kasinungalingan. Sa sobrang stress, sa sobrang sama ng loob, hindi ko na kinaya. Pinutol niya ang kanyang sasabihin, humagulgol muli, bago ibinato ang kanyang panghuling pinakamatinding akusasyon. Siya. "Ang nanay mo," sabi niya.
Ang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa kawalan. Siya ang pumatay sa anak natin. Ang mga salitang iyon ay hindi lang pumasok sa tainga ni Likas. Dumiretso ito sa kanyang puso. Sinunog ang lahat ng natitirang pagmamahal at respeto para sa ina at pinalitan ito ng isang nag-aapoy na galit. Wala na siyang ibang naisip, wala nang rason, wala nang pagdududa. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang umiiyak na asawa. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng pusong hindi na kailanman titibok pa ang puso ng kanyang anak na hindi niya nakilala. Binitawan niya si Halina. Sa isang galaw na mabilis at puno ng bagsik, tumalikod siya at halos tumakbo palabas ng ospital. Mayroon siyang kailangang uwian. Mayroon siyang kailangang harapin, ang taong sinisisi niya sa pagwasak ng kanyang buong mundo. Ang kanyang sariling ina. Nang bumalik si Likas sa bahay, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Ngunit para sa kanya, ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng isang krimen. Nakita niya ang kanyang ina sa sala, nakaupo sa wheelchair, ang mukha ay balisa at puno ng pag-aalala. Naghihintay ito ng balita. "Likas, anak, kumusta si Halina?" "Ang apo ko," nanginginig na tanong ni Aling Dalisay. Hindi sumagot si Likas. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat yabag ay umieko sa sahig na kahoy. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang maskara ng galit na pinipigilan. Nang nasa harap na siya ng ina, doon lamang nagsalita si Aling Dalisay. "Anak, magsalita ka. Natatakot ako." Tinitigan siya ni Likas. Isang titig na malamig, puno ng pagkasuklam. Isang titig na hindi pa kailanman nakita ni Aling Dalisay mula sa kanyang bunso. At pagkatapos, nagsimula ang bagyo. "Wala na," sabi ni Likas. Ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. "Wala na ang apo ninyo." Parang gumuho ang mundo ni Aling Dalisay. "Ang ano? Hindi. Hindi maaari. Bakit?" Biglang sigaw ni Likas. Ang pinipigilang galit ay sumabog na parang isang bulkan. "Masaya ka na ba? Ito ba ang gusto mo? Na mawala ang lahat sa akin?" Hinablot niya ang isang florera sa mesang katabi nito at ibinato sa pader. Ang tunog ng nababasag na babasagin ay kasabay ng pagsigaw niya. "Sagutin mo ako!" Napaatras ang wheelchair ni Aling Dalisay. Nanginginig ang buo niyang katawan. "Anak, hindi ko maintindihan. Wala akong ginagawang masama." "Wala?" Tumawa si Likas. Isang tawang walang saya, isang tawang puno ng pait. "Simula nang dumating ka dito, wala nang nangyaring maganda. Palagi kang reklamo. Palagi kang pabigat. Dahil sa iyo, na-stress ang asawa ko. Dahil sa iyo, nawala ang anak ko." Lumuhod siya sa harap ng ina. Hindi para magpakumbaba, kundi para maging kapantay nito. Tinitigan niya ito sa mata. Ang sarili niyang mga mata ay namumula na sa galit at luha. "Ikaw ang may kasalanan nito," sabi niya. Bawat salita ay isang saksak. "Ikaw ang pumatay sa kanya. Isa kang mamamatay tao." "Wag, anak. An parang awa mo na." Pagmamakaawa ni Aling Dalisay, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang kulubot na mga pisngi. Hindi totoo yan, ngunit hindi na nakikinig si Likas. Ang kanyang isip ay nalason na ng mga kasinungalingan ni Halina. Ang sakit ng pagkawala ay naghanap ng mapagbubuntunan. At ang kanyang ina, ang naging perpektong target, tumayo siyang muli. Ang kanyang anino ay bumalot sa nakaupong ina. Ang kanyang mga salita ay naging mas malupit, mas masakit, mas hindi mapapatawad. "Sana hindi ka na lang namin kinuha," sigaw niya. Ang boses ay basag na. "Sana hinayaan ka na lang naming mabulok sa baryo. Sana namatay ka na lang sa pagkahulog mo.
Ang huling pangungusap ay tumagos sa puso ni Aling Dalisay. Hindi na ito isang saksak, ito ay isang pagpulbos. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ng lakas ay umalis sa kanyang katawan. Ang pagmamahal na inilaan niya sa loob ng maraming taon para sa anak na ito ay biglang naging abo. Tinitigan niya ang kanyang bunso. Ang mukha nito ay nababalot ng galit at sa isang iglap, hindi na niya ito nakilala. Hindi ito ang likas na inalagaan niya, ang batang kumakapit sa kanyang saya. Isa na itong estranghero, isang halimaw na nilikha ng pag-ibig at kasinungalingan. Hindi na siya sumagot. Wala nang salitang maaaring lumabas sa kanyang bibig. Yumuko na lang siya, hinayaan ang mga akusasyon na bumuhos sa kanya na parang ulan ng apoy. Nakita ni Likas ang pananahimik ng ina at ipinagkamali niya itong pag-amin sa kasalanan. Tumalikod siya, hindi na makayanan pang tingnan ang babaeng pinaniniwalaan niyang sumira sa kanyang buhay. "Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo," sabi niya, bago naglakad palabas ng bahay at sinara ang pinto ng malakas. Ang kalabog ng pinto ay nag-iwan ng isang matinding katahimikan. Naiwan si Aling Dalisay. Mag-isa. Tumingala siya, tiningnan ang kisame, ngunit wala siyang makita. Ang paningin niya ay lumalabo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Isang matinding kirot, mas matindi pa sa sakit ng nabali niyang binti, ang biglang kumalat. Parang may pumipiga sa kanyang puso. Nahihirapan siyang huminga. Ang hangin ay hindi pumapasok. Ang silid ay nagsimulang umikot. Ang huling nakita niya ay ang malabong imahe ng larawan nila ng kanyang yumaong asawa sa dingding. At pagkatapos, ang lahat ay nagdilim. Nawalan siya ng malay. Ang katawan ay walang lakas na bumagsak sa kanyang wheelchair. Ang puso ay basag sa mga salitang mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Natanggap ni Marikit ang balita tungkol sa pagkalaglag ni Halina sa pamamagitan ng isang maikling text message mula kay Likas. Ang laman, wala na ang anak namin. Dahil kay nanay. Ang unang reaksyon ni Marikit ay galit. Galit sa kanyang ina. Ano na namang ginawa ni mama? Bulong niya sa sarili habang nagmamaneho papunta sa bahay ni Likas. Katulad ni Bayan, agad niyang tinanggap ang kwento. Para sa kanila, mas madaling maniwala na ang kanilang ina na mula pa noon ay mahirap alagaan ang may kasalanan. Pagdating niya sa bahay ni Likas, naabutan niyang umiiyak ang kapatid sa sofa, ngunit wala ang kanilang ina. Nasaan si nanay? Tanong niya. Hindi ko alam at wala akong pakialam. Mapait na sagot ni Likas. Hindi man lang nag-angat ng tingin. Umalis ako. Baka bumalik na yon sa impyernong pinanggalingan niya. Bago pa man makasagot si Marikit, isang ambulansya ang huminto sa tapat ng bahay. Lumabas ang mga kapitbahay. May sumilip sa bintana at nakita si Aling Dalisay na walang malay. Ang sumunod na mga oras ay puno ng kaguluhan. Isinugod nila si Aling Dalisay sa ospital habang nasa emergency room. Dumating si Bayan. Silang tatlo, ang magkakapatid na dati nag-aaway sa responsibilidad, ay ngayoy pinag-iisa ng isang trahedya. Isang trahedyang sila mismo ang may gawa. Lahat sila'y naninisi sa kanilang ina. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, isang maliit na tinig ng konsensya ang nagsisimula ng mamuo. Kinabukasan, habang si Bayan ang nagbabantay sa ospital, si Marikit ang naatasang pumunta sa bahay ni Likas para samahan ang nagluluksa umanong si Halina. Naabutan niya itong nakahiga sa kama, umiiyak habang yakap-yakap ni Likas. Nagpakita ng simpatya si Marikit. Hinaplos niya ang likod ni Halina. Condolence, Halina. Magpakatatag ka. Ngunit sa paglipas ng araw, nagsimulang makapansin si Marikit ng mga bagay na hindi tama. Una, napansin niyang habang si Likas ay tulala at halos hindi kumakain, si Halina naman ay palihim na nag-o-order ng mamahaling pagkain online kapag wala ang asawa sa silid. Nakita niya ito isang beses. Mabilis na isinara ni Halina ang kanyang cellphone nang pumasok siya.
Pagkatapos, sa hapon, habang nagpapanggap na natutulog, nakita ni Marikit si Halina na nakaupo sa kama. Hindi umiiyak, kundi abala sa pag-scroll sa isang online shopping site. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang bagong modelo ng isang mamahaling designer bag, ang parehong bag na pinag-uusapan nila ni Cynthia sa kanyang tea party. Paano ang isang babaeng kadarating lang mula sa pagkawala ng isang anak ay may ganang mag-shopping? Ang pinakamatinding nagdulot ng kanyang pagdududa ay ng gabing iyon. Pumasok siya sa silid para dalhan ng tubig si Halina, ngunit narinig niya itong may kausap sa telepono sa mahinang boses. Akala ni Halina ay tulog na si Marikit sa sala. "Oo na, okay na ako," narinig niyang bulong ni Halina sa kausap. "Huwag kang mag-alala, nakuha ko na ang malaking pera mula kay Likas para daw pambawi sa sakit ng loob ko. Magaling ang acting ko, di ba?" Sobrang effective. Napatigil si Marikit sa labas ng pinto. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Anong pera? Anong acting? Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa sala, at umupo sa dilim. Ang kanyang isip ay naglalaro. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang biglaang pagbubuntis, ang perpektong tiyempo ng aksidente, ang pera, ang kawalan ng tunay na pagluluksa. Tiningnan niya ang direksyon ng silid, kung saan natutulog ang kanyang ina sa ospital, isang inang hinatulan nila ng walang paglilitis. Isang inang nag-aagaw buhay ngayon dahil sa mga salitang binitiwan ng kanyang kapatid. Sa unang pagkakataon, hindi pagkainis ang naramdaman niya para sa ina, kundi awa at isang matinding takot. Takot na baka nagkamali sila. Isang pagkakamaling maaaring huli na para itama. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang isang pangalan sa kanyang mga kontak. Isang dati niyang kaibigan sa kolehiyo na taga-probinsya rin ni Halina, isang taong marahil ay may alam sa tunay na pagkatao ng kanyang hipag. "Hello, Sandra," sabi niya nang sagutin ang tawag. "Kumusta ka na? Sorry sa abala, pero may itatanong lang sana ako sa'yo tungkol kay Halina." Sa kabilang linya, isang pag-aalinlangan ang narinig niya sa boses ni Sandra bago ito sumagot. "Si Halina? Bakit mo naman naitanong? May ginawa na naman ba siyang kalokohan?" Ang tanong na iyon ay sapat na. Alam ni Marikit na mayroon siyang matutuklasan, isang katotohanang yayanig sa kanilang buong pamilya. Ang hangin sa loob ng ospital ay mabigat, amoy gamot at saudo. Para kay Bayan, ito ang amoy ng kabiguan, isang bagay na hindi niya sanay. Siya ang taong laging may kontrol, ang laging may plano. Ngunit ngayon, habang nakatayo sa labas ng intensive care unit, pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Ang kanyang ina, si Aling Dalisay, ay nasa kritikal na kondisyon. Ang sabi ng doktor, ang kondisyon ay tinatawag na Takotsubo cardiomyopathy o broken heart syndrome, isang biglaang panghihina ng kalamnan ng puso na kadalasang sanhi ng matinding stress o pighati. Hindi lang buto niya ang nabali. Sabi ng doktor kanina, ang mga salita ay tumatatak sa isip ni Bayan. Parang nabali na rin ang puso niya. Napasuntok si Bayan sa pader ng pasilyo. Hindi dahil sa galit sa doktor, kundi sa galit sa sarili. Siya ang panganay. Responsibilidad niya dapat sila. Ngunit ano ang ginawa niya? Nagtapon siya ng pera na para bang sapat na iyon para palitan ang pagkalinga. Itinuring niyang isang negosyo ang pag-aalaga sa sarili niyang ina. Dumating si Marikit, ang mukha ay maputla at ang mga mata ay may bakas ng kawalan ng tulog. Hindi na niya suot ang kanyang mga mamahaling damit. Isang simpleng t-shirt at pantalon lang. Sa sandaling iyon, hindi sila ang matagumpay na negosyante at ang sosyal na may bahay. Sila ay dalawang anak na nakatitig sa posibilidad na mawalan ng ina. Anong sabi ng doktor? Nanginginig na tanong ni Marikit.
Umiling lang si Bayan. Hindi maganda. Naghihintay pa sila. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Wala na ang pagtatalo, ang paninisi, ang natira na lang ay ang bigat ng pagsisisi. Naalala ni Bayan ang mga araw na pinagsisikapan ng kanilang ina na ibenta ang lahat ng suman para lang mabilhan sila ng bagong uniforme. Naalala ni Marikit kung paano siya ipinagtatanggol ng ina sa mga batang nang aasar sa kanya noon. Mga alaalang matagal na nilang ibinaon, ngayon ay sabay-sabay na bumabalik para usigin sila. Dumating si Likas, ang mga mata ay pula at namumugto pa rin. Ngunit ang galit sa kanyang mukha ay napalitan na ng isang blankong ekspresyon na para bang ang kaluluwa niya ay umalis na sa kanyang katawan. "Kuya, ate," sabi niya. Ang boses ay paos. Walang nagsalita. Ano pa ba ang sasabihin? Sa harap ng salaming bintana ng ICU, nakita nila ang kanilang ina, napapalibutan ng mga makina. May mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay payapa. Ngunit isang kapayapaan na nakakatakot pagmasdan. Siya ay payat, marupok. Ang malakas na inang nagpalaki sa kanila ay tila isang kandilang malapit ng maubos. Doon na bumigay si Bayan. Ang lalaking laging matatag, ang haligi ng kanilang pamilya pagkatapos mamatay ng kanilang ama, ay napasandal sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa kanyang tuhod at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sa harap ng kanyang mga nakababatang kapatid, si Bayan ay humagulgol. Hindi ito isang tahimik na pag-iyak. Ito ay isang malakas na paghikbi ng isang taong nawasak, isang taong napagtanto ang kanyang pagkakamali. Noong huli na ang lahat, inilabas niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi. Naramdaman niya ang kamay ni Marikit sa kanyang balikat. Narinig niya ang pag-iyak din nito. Sa sandaling iyon, ang kanilang mundo ay tumigil sa pag-ikot, ang lahat ng kanilang pinaghirapan ng pera, ang posisyon, ang mga ari-arian ay walang halaga, walang silbi dahil ang nag-iisang yaman na hindi nila kayang bilhin o palitan ay nasa bingit ng kamatayan at sila ang nagtulak sa kanya doon. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nag-vibrate ang telepono sa bulsa ni Marikit. Nanginginig niyang kinuha ito. Nakita niya ang pangalan ng kanyang kaibigan na si Sandra. Sinagot niya ito, lumayo ng kaunti sa kanyang mga kapatid. "Sandra?" Ang boses sa kabilang linya ay nag-aapura at puno ng pag-aalala. "Marikit, nalaman ko na. Nagtanong-tanong ako sa mga pinsan ko doon sa amin. Matagal na palang modus yan ni Halina. Ang mangutang ng malaki, tapos magpapanggap na may mangyayaring masama sa kanya para hindi na singilin." Humigpit ang hawak ni Marikit sa telepono. "Pero hindi lang yan, Marikit," patuloy ni Sandra. Ang boses ay mas bumaba, na tila may ibinubulong na isang madilim na sikreto. "May kailangan kang malaman tungkol kay Halina. Tungkol sa pagbubuntis niya. Hinding-hindi siya pwedeng mabuntis, Marikit. Dahil..." Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Marikit. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga. Bausya, hindi siya buntis. Lahat ay kasinungalingan. Tumingin siya kay Likas, na nakaupo pa rin sa sahig. Wasak na wasak dahil sa pagkawala ng isang anak na hindi kailanman umiral. Tumingin siya sa pinto ng ICU, kung saan ang kanilang ina ay naghihingalo dahil sa isang krimen na hindi naman nangyari. Isang kasinungalingan ang sumira sa kanilang pamilya. At ngayon, ang katotohanan ay sasabog na parang isang bomba. Ang paglalakbay pabalik sa bahay ni Likas ay ang pinakatahimik at pinakamabigat na biyaheng naranasan ng magkakapatid. Si Marikit ang nagmamaneho. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Si Bayan ay nasa tabi niya. Ang tingin ay blanko,
nakatuon sa daan. Si Likas ay nasa likod, nakayuko, isang buhay na estatwa ng pighati. Sinabi na ni Marikit ang lahat, ang bawat salita mula kay Sandra, ang tungkol sa modus, ang tungkol sa pera, at ang pinakamatindi sa lahat ang katotohanang baog si Halina. Sa una, si Likas ay tumangging maniwala. Isang desperadong pagtanggi. Hindi. Nagsisinungaling kayo. Galit lang kayo sa kanya. Gusto nyo kaming paghiwalayin. Ngunit nang ipakita ni Marikit ang text message mula sa isa pang kaibigan na nagpapatunay sa operasyon ni Halina, nang ikwento ni Bayan na chinek niya ang bank account ni Likas at nakita ang isang malaking withdrawal ng pera na ginawa ni Halina noong mismong araw ng aksidente, unti-unting gumuho ang pader ng pagtanggi ni Likas. Ang mga piraso ng katotohanan ay bumuo ng isang larawang napakasakit tingnan. Ang mga maliliit na kasinungalingan, ang mga pag-arte, ang mga paawa, lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Halina. Ang kanyang mga mata ay namumugto pa ring isang epektong nagagawa niya sa pamamagitan ng paglalagay ng mentol sa ilalim ng mga ito. Suot niya ang damit ng isang byuda, itim at simple. Ang perpektong imahe ng isang nagluluksa. Mahal, nakabalik ka na, sabi niya sa malambing na boses. Lalapitan sana si Likas para yumakap. Ngunit si Likas ay umatras, na para bang si Halina ay isang apoy na nakakapasong. Nagtaka si Halina sa reaksyon nito. Tumingin siya kina Bayan at Marikit, at nakita niya ang matigas na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Naramdaman niyang may nagbago. May problema ba? Walang nagsalita. Si Likas ay naglakad papunta sa kanilang kwarto. Pagbalik niya, dala-dala niya ang kanyang laptop. Binuksan niya ito sa ibabaw ng center table at ipinihit paharap kay Halina. Nasa screen ang larawan ng bank statement. Ang malaking withdrawal. Ano to, Halina? Tanong ni Likas. Ang boses ay walang buhay, walang emosyon. Natigilan si Halina. Pera yan. Para sa libing ng baby natin. Para sa mga gastusin sa ospital. Libing? Tanong ni Marikit. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Paano mo ililibing ang isang bagay na hindi naman umiral? Doon, naging putla ang mukha ni Halina. Alam na nila. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Pilit pa rin niyang itinatanggi. Ngunit si Likas ay hindi na ang mahinang lalaki na kaya niyang paikutin sa kanyang mga daliri. Ang sakit ng katotohanan ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na nakakatakot. "Huwag ka nang magsinungaling!" Sigaw niya. Ang boses sa wakas ay nabasag, puno ng sakit at galit. "Alam na naming niloko mo ako. Niloko mo kaming lahat." Inilabas ni Marikit ang kanyang telepono at ipinarinig ang nakarecord na tawag nila ni Sandra. Ang boses ni Sandra, na malinaw na nagsasabing inoperahan at inalisan ng matris si Halina, ay umalingaw-ngaw sa kanilang sala. Ang bawat salita ay isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Halina. Nang matapos ang recording, wala nang nagawa si Halina. Wala nang lusot. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng bumagsak at sa ilalim ng maskara ng maamong biktima ay isang halimaw na puno ng kasakiman. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho. Ha! Ha ha ha! Nagtawa siya ng malakas. Isang tawang nakakakilabot. Tumingin siya sa kanilang tatlo na para bang sila ang mga tanga. "So, nalaman niyo na?" Sabi niya. Ang boses ay matalas at puno ng pangungutya. "Ang gagaling ninyo. Akala ko maloloko ko pa kayo ng mas matagal." Hindi makapaniwala si Likas sa kanyang nakikita. "Bakit? Bakit mo to ginawa? Bakit?" Lumapit si Halina sa kanya. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. "Dahil sa pera mo, Likas. Dahil ayokong maging alila ng nanay mo. Dahil sawa na ako sa pagiging mahirap. At ikaw ang pinakamadali kong naging tiket para makuha ang lahat ng gusto ko. Sobrang tanga mo." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Halina.
galing kay Likas. Ngunit si Halina ay ngumisi lang, hawak ang namumulang pisngi. Sige lang, saktan mo ako. Naghihingalo siya sa ospital dahil sa akin, dahil sa iyo. Itinuro niya si Likas. Ang daliri ay matulis na parang isang punyal. Ikaw ang nagsabi sa kanyang mamamatay tao siya. Ikaw ang nagsabing sana mamatay na lang siya. Ang mga salita mo, hindi ang sa akin. Doon na tuluyang gumuho si Likas. Napaluhod siya sa sahig. Humahagulgol. Paulit-ulit na binubulong ang salitang patawad. Nasiyahan si Halina sa nakikita. Nakuha na niya ang gusto niya. Tumalikod siya at naglakad papuntang kwarto. Aalis na ako. Nakuha ko na naman ang pera. Magsama-sama kayong mga miserable. Ngunit bago siya makarating sa pinto, humarang si Bayan. Ang kanyang anyo ay kalmado ngunit nakakatakot. Hindi ka aalis na dala ang kahit isang sentimo. Sabi ni Bayan sa malamig na boses. At hindi ka aalis bago ka dumaan sa mga pulis. Pananagutan mo ang lahat ng ito. Ang pagiging kampante ni Halina ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng takot. Habang kinukuha ni Bayan ang kanyang telepono para tumawag ng pulis, si Likas ay nanatiling nakaluhod, umiiyak, hindi para sa asawang manloloko, kundi para sa inang sinaktan niya ng lubos. At sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umuukilkil. Paano niya hihingin ang tawad para sa isang kasalanang hindi na mabubura? Ang istasyon ng pulis ay naging saksi sa pagtatapos ng kasinungalingan ni Halina. Habang isinasalaysay ng magkakapatid ang nangyari, si Halina ay walang tigil sa pagwawala. Isinisigaw ang kanilang mga pangalan at isinusumpa sila. Ngunit ang mga ebidensya ay malinaw. Ang panloloko, ang pagnanakaw, lahat ay nakatala. Naiwan siya sa kamay ng mga awtoridad. Ang kanyang pag-arte ay wala ng silbi sa loob ng malamig na selda. Ngunit ang pagtatapos ng isang problema ay simula lamang ng isa pa isang mas malaki at mas personal na suliranin. Ang pagbabalik nila sa ospital ay mas mabigat kaysa dati. Wala na ang galit. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng kanilang pagkakasala. Nadatnan nila ang kanilang ina sa parehong kalagayan, tahimik. Hindi gumagalaw, napapalibutan ng mga makinang humihinga para sa kanya. Ngunit ngayon, ang pagtingin nila sa kanya ay iba na. Hindi na siya isang pabigat o isang problema. Nakita nila siya sa kung ano talaga siya. Isang biktima. Ang biktima ng kanilang pagwawalang bahala, ng kanilang kasakiman, at ng kanilang karupukan. Pumasok sila sa loob ng ICU. Pinayagan ng nurse sa loob ng ilang minuto. Sa unang pagkakataon, ang tatlong magkakapatid ay tumayo ng magkakasama sa tabi ng kama ng kanilang ina. Hindi nag-aaway, hindi naninisi. Pinag-isa sila ng iisang damdamin, isang malalim at nakakawasak na pagsisisi. Si Bayan, ang matigas na negosyante, ang unang lumapit. Hinawakan niya ang kamay ng ina, isang kamay na dati malakas na gumagabay sa kanya, ngayoy malamig at may nakakabit na swero. Nay, bulong niya. Ang boses ay garalgal. Patawad po. Patawad kung mas inuna ko ang trabaho. Ang pera. Akala ko sapat na yon. Hindi pala. Patawarin niyo po ako, Nay. Yumuko siya at marahang hinalikan ang kamay nito. Isang patak ng luha ang tumulo mula sa kanyang mata at pumatak sa balat ng ina. Sumunod si Marikit. Tumayo siya sa kabilang panig. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Inayos niya ang kumot ng ina, isang simpleng kilos ng pagkalinga na matagal na niyang ipinagkait. Mama, sabi niya, ang boses ay basag. Sorry po. Sorry kung ikinahiya ko kayo. Kung mas mahalaga sa akin ang sasabihin ng ibang tao. Ang tanga-tanga ko po, Ma. Sana mapatawad niyo ako. Kinuha niya ang suklay mula sa kanyang bag at dahan-dahang sinuklay ang manipis at puting buhok ng ina na para bang sa pag-aayos na iyon ay maitutuwid niya
ang lahat ng kanyang pagkukulang. At sa huli, si Likas. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kama. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay tila isang bundok na nakadagan sa kanyang mga balikat. Hindi niya kayang hawakan ang kamay ng ina. Hindi niya kayang tingnan ang mukha nito. Ipinatong niya ang kanyang noo sa gilid ng kama. At doon, humagulgol siya ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig sa simula. Paano niya isasatinig ang bigat ng kanyang mga sinabi? Nay. Sa wakas ay naibulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Nay, ako po to, si Likas. Ang bunso niyo. Huminga siya ng malalim, pinipilit na buuin ang mga salita. Ang mga sinabi ko po, hindi po totoo yun. Patawarin niyo po ako. Nay, parang awa niyo na. Gumising na po kayo. Babawi po ako. Aalagaan ko po kayo. Huwag niyo po kaming Ivan. Ang kanyang mga salita ay hindi na isang paghingi ng tawad. Ito ay isang desperadong pagsamo. Isang panalangin. Isang pakikipag-usap sa isang taong maaaring hindi na niya naririnig. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salita na parang isang mantra habang ang kanyang mga luha ay bumabasa sa puting kumot. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Bayan at Marikit ang paghawak niya sa kamay ng ina. Dinama niya ang balat nito, desperadong naghahanap ng kahit anong senyales, kahit anong himala. At pagkatapos, sa gitna ng tunog ng mga makina, at ng kanyang sariling paghagulgol, may naramdaman siya. Isang bahagyang pagpisil, napakaliit, napakahina, na halos inakala niyang imahinasyon lang. Napatigil siya sa pag-iyak. Tumingin siya sa kamay ng ina na hawak niya, at doon, nakita niya ito. Ang isa sa mga daliri ni Aling Dalisay ay bahagyang gumalaw. Kasabay nito, ang mga pilik mata nito ay nanginig, na para bang sinusubukang bumukas mula sa isang napakahabang pagkakatulog. Nagkatinginan ang tatlong magkakapatid. Ang kanilang mga puso ay sabay-sabay na tumigil sa pagtibok. Pag-asa, isang munting sinag ng pag-asa sa pinakamadilim na gabi ng kanilang buhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig at artipisyal na hangin ng ospital ay napalitan ng sariwa at pamilyar na simoy ng hangin sa baryo Luntiang Sapa. Ang mga tunog ng makina ay napalitan ng huni ng mga ibon at ng tawanan ng mga batang naglalaro sa di kalayuan. Nasa kanyang tumba-tumba si Aling Dalisay sa beranda, nakatanaw sa luntiang paligid. Mayroon pa ring bakas ng operasyon sa kanyang binti, ngunit malayo na ito sa dati. Ang tunay na naghilom ay ang kanyang puso. Hindi ito naging madali. May mga araw na ang bigat ng nakaraan ay bumabalik. Ngunit ang paggising niya sa ospital na iyon, na nakita ang tatlong anak na sabik na naghihintay sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng panibagong dahilan para muling mabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Nay, heto na po ang kape ninyo, sabi ni Bayan. Maingat na inilalapag ang isang tasa sa mesitang katabi niya. Hindi na siya ang abalang negosyante na laging nagmamadali. 2 beses sa isang buwan, umuuwi siya sa probinsya. Hindi para mag-abot ng pera, kundi para maglaan ng panahon. Siya ngayon ang taga-igib ng tubig at taga-sibak ng kahoy, mga gawaing matagal na niyang kinalimutan. Mula sa hardin, lumitaw si Marikit, pawisan ngunit nakangiti. Ang kanyang mga kamay, na dati laging may perpektong manicure, ay may bahid na ng lupa. Siya ang nag-aalaga ngayon sa mga halaman ng ina. Ang mga designer bag niya ay napalitan ng mga gamit sa paghahalaman. Natagpuan niya ang isang uri ng ganda na hindi nabibili ang ganda ng paglilingkod. Mama, tingnan niyo po, namumulaklak na ang mga rosas niyo? Masaya niyang sabi. At mula sa kusina, lumabas ang amoy ng nilulutong gata. Si Likas, siya ang pinakamatagal na nanatili sa tabi ng ina. Pagkatapos ng lahat,
Siya ang may pinakamalaking sugat na kailangang hilumin. Nag-resign siya sa kanyang trabaho sa syudad at nagpa siya munang manatili sa baryo. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para sa kanya na bumawi. Nay, mga kuya, ate, luto na po ang suman. Tawag niya mula sa loob. Ang eksenang iyon sa kusina ay isang bagay na inakala ni Aling Dalisay na sa panaginip na lang niya makikita. Ang kanyang 3 anak ay magkakasamang naghahanda ng suman, ang pamanang minsan na nilang ikinahiya. Si Bayan, sa kabila ng kanyang pagiging seryoso, ay ang pinakaburara sa pagbabalot ng dahon ng saging. Palagi siyang tinatawanan ni Marikit. Si Marikit naman, sa kanyang pagiging perfectionist, ay tinitiyak na bawat balot ay perpekto ang korte. At si Likas, na may pinakamalambot na puso, ang siyang nagmana ng tamang timpla mula sa kanilang ina. Naupo sila sa hapagkainan, sa parehong mesa kung saan sila sabay-sabay na kumakain noong mga bata pa sila. Sa gitna ng mesa ay isang plato ng bagong lutong suman. Umuusok pa at naglalabas ng matamis na halimuyak. Walang nagsasalita sa simula. Tiningnan lang nila ang suman. Hindi na ito basta pagkain. Simbolo na ito ng kanilang pagkakamali, ng kanilang pagsisisi, at ngayon, ng kanilang muling pagbubuo. Ang sarap, sabi ni Bayan matapos sumubo. Parang luto niyo lang, Nay. Ngumiti si Aling Dalisay. Mas masarap pa nga, dahil pinagtulungan ninyo. Tumingin si Likas sa ina. Ang mga mata ay puno pa rin ng pagsisisi, ngunit mayroon na ring kapayapaan. Nay, patawad po ulit sa lahat. Hinawakan ni Aling Dalisay ang kamay ng kanyang bunso. Isang paghawak na puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Tumingin siya sa kanyang 3 anak, ang kanyang mga tagapagmana. Ang kanilang yaman ay hindi na pera o ari-arian. Ang tunay nilang pamana ay ang pagmamahalang minsan nilang iwinaksi ngunit sa huli muling natagpuan. Habang pinapanood niya silang nagtatawanan, habang ibinabahagi ang suman na gawa ng kanilang pinagsama-samang mga kamay, naramdaman ni Aling Dalisay ang isang ganap na kapayapaan. Ang kanyang puso, na minsay nabasag, ay muling nabuo hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa pagmamahal. Isang pagmamahal na mas matamis pa sa anumang suman na kanyang nagawa. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang pagmamahal ng isang ina ay parang isang tahanan. Kahit gaano man tayo kalayo mapadpad, kahit gaano man tayo maligaw ng landas, ito ay laging isang lugar na maaari nating uwian. Ngunit wag na nating hintayin na ang mga ilaw sa tahanang iyon ay unti-unting manghina at mamatay bago natin matutunang hanapin ang daan pabalik. Ang aral ng kwento natin ngayon ay ang pagpapahalaga sa ating mga magulang habang sila'y kapiling pa natin, dahil ang panahon ay isang bagay na hindi na maibabalik pa at ang pagsisisi ay laging dumarating sa huli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito ni Aling Dalisay, ang suman ng pagmamahal. Kung mayroon kayong mga saloobin, aral na napulot, o kung naantig man ang inyong mga puso, huwag po kayong mag-atubiling i-comment iyan sa ibaba. Gusto rin naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig sa mga susunod nating upload. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Muli, mula po sa inyong lingkod, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.